Panibagong araw, panibagong luto serye na naman tayo mga kaprobinsyano. Ngayong araw nga pala ay araw na ng Biyernes, kung saan huling araw na ng pasok ng aking mga estudyante. Bukod pa doon ay magkakaroon pa sila ng long weekend, kaya masasaya ang mga person. At pagkahatid ko sa kanila, eto at dumiretso na ako agad sa aming palengke para mamili ng mga sangkap sa ating lulutuin ngayong araw. Ang ating recipe nga pala ngayong araw pwedeng ulam, pwedeng pang merienda. Alam nyo ba kung ano yon mga kaprobinsyano? Walang iba kung hindi pansit bihon, ang pampahaba ng buhay ng mga Pilipino. At nung mabili ko na lahat ng sangkap, eto at uuwi na ako. Marami pa akong gagawin sa bahay. At pagdating ko ng bahay, eto na naman ako nakaupo sa aking trono. Tigasin kang talaga, probinsyano. Sa dami ng nililigpitan ko araw-araw kala mo kami may restaurant Pagkatapos kong magligpit, diretso naman ako sa loob namin para maglinis. Ano kaya ang nakain ko ngayon at sinisipag ako? Pero masarap lang talaga sa pakiramdam kapag malinis ang paligid. At pagkatapos kong maglinis, diretso na tayo dito sa kusina para ihanda ang ating iluluto. Wala nang pahi-pahinga to mga kaprobinsyano, diretso luto na to. Sa totoo lang, wala naman talagang okasyon ngayon. Napagtripan ko lang talagang magluto ng pansit dahil may na-free tayo na bihon sa Pure Gold. Matagal na din kasing naka-stock ito dito, kaya naisipan ko iluto na lang ngayong araw para diretso na rin merienda mamaya. Diba may kasabihan pa nga ang matatanda na ang pansit ay pampahaba daw ng buhay. Kaya nga sa mga handaan hindi nawawala yung ganitong lutuin tulad ng mga birthday at piyesta. Bukod dito hindi rin nawawala yung spaghetti na paborito ng mga bata. Sabi nila pampahaba din daw ng buhay yon kasi mahaba nga din naman yung pasta. Kaya wag na tayong kumontra sa mga pamahiin ng mga matatanda. Kumain na lang tayo hanggat may handa. Eto at nagayat ko na pala lahat ng gulay na aking gagamitin. Sa dami ng aking kwento, baka kung saan pa mapunta itong iluluto ko. Imbes na pansit bihon, baka maging pansit malabon. Eto at pinipirito ko na nga pala yung dalawang hita ng manok. Hihimayin ko sana, kaya lang naisip ko buo na lang siya para mas lalong ganahan kumain yung anak ko. Nako, baka makalimutan ko na naman. Eto at isa-shoutout na kita. Bro Jebong Kawile ng Kabanatuan. Pasensya ka na at ngayon lang natin naisingit mag-shoutout. Salamat sa solid na suporta mo. At kay Ma'am Frances Cindy, salamat po sa inyong panonood. Eto at nagigisa na tayo mga kaprobinsyano. Madali lang naman itong iluto, lalong-lalo na sa mga nanay natin dyan. Ito yata ang best recipe ng mga kananayan. Iba-iba man ang pamamaraan ng pagluluto, pero tsak namang magtatagpo-tagpo rin ang lasa. Dito nga pala sa aking pagluluto ng pansit, simple lang ang aking pamamaraan. Igigisa lang natin sa toyo at oyster sauce yung mga gulay na yan. Squid ball nga lang pala yung naisahog ko dyan, tsaka yung malaking sugpo. Sugpo na nasa cube. Nung mailagay ko na nga lahat ng gulay, haluin lang natin ang haluin para mag-mix ang lasa. Masarap sa pansit yung semi-half cook lang yung gulay. Kaya sinalin ko muna sa isang lalagyan. Diyan din sa kawali na yan, ilalagay natin yung pinaglagaan ng manok kanina. Naglagay lang din ako ng kaunting toyo. At nung kumulo na, nilagay ko na rin itong bihon. Naglagay nga rin pala ako ng kaunting mantika para hindi magdikit-dikit. Nag-abang nga rin pala ako ng mainit na tubig. Kailangan kasi to para in case na mabitin yung sabaw. At malakas din kasing sumipsip ng tubig itong bihon. Nung matansya kong malapit ng maluto itong bihon, ilagay na natin itong gulay. Kalahati nga lang pala yung nilagay kong gulay at mamaya yung kalahati itatappings natin. Pag na-mix na natin ng mabuti, goods na yan mga kaprobinsyano. Hanguin na natin. Tara, plating na po natin. Sa mga oras na to kumakalam na ang aking tiyan at medyo tinanghali na tayo sa pagluluto.
Ayun oh, sa plating naman, parang pwede nang magpa-order ah. Pwede na siguro sa 250 isang bilao. Discounted pa siguro, lalo kapag nakapollow kayo sa page ko. Biro lang po. Tara po at samahan nyo na po kaming kumain ng aking anak. Kitang-kita nyo naman po kung saan siya ganado. Sa naglalakihang hita ng manok. Eto at nagbigay nga rin pala ako ng pansit sa aming kapitbahay. Salamat po sa panonood. Bye!